Kumakanta si Leah habang maingat na inaayos ang ribbon ng kahong regalo. Unang anibersaryo nila ni Ethan bilang magkasintahan at excited na siya para sa gagawin nilang date mamayang alas 10 ng umaga. Alas 6 pa nga lang ay tapos na siya sa gawain niya at ang pagpili na lang ng susuotin ang kanyang aatupagin. Ano kayang dress ang susuotin ko? Bulong ni Leah sa sarili habang isa-isa niyang pinasadahan ng tingin ang kanyang mga summer dresses sa walk-in closet niya. Napangiti siya nang dumapo ang tingin sa kulay baby blue na maxi dress. Bigay iyon ni Ethan nung bago pa lang itong nakauwi galing sa Canada. Ito na lang kayang susuotin ko, bulong ulit ni Leah sabay dampot sa nasabing dress. Hindi pa rin natatanggal sa mga labi nito ang matatamis ng ngiti. Iisipin niya pa lang na lalabas silang dalawa ni Ethan para sa kanilang date, ay parang idinuduyan na siya ng mga anghel sa langit. "Oh anak, ang ganda naman yata ng gising mo." May himig na tuwang bungad ni Marisol, ang nanay ni Leah. Kabababa pa lang niya galing sa kwarto habang bitbit nito ang regalong para kay Ethan. Tumikhim si Leah sabay ikot ng pino na parang prinsesa upang ipakita ang kanyang bagong dress at kabuuan ng ayos niya. Tunay ngang maganda ang gising nito katulad niya. Ang mahaba nitong buhok ay nakalugay at pinatungan lang din ng kulay puti na ribbon clip. "May date kami ni Ethan, Mommy." Hagik-hik ni Leah sabay upo sa counter nila. Itinabi niya sa kanyang regalo at saglit itong nilingon na punong-puno ng pagmamahal. "Totoo talagang mas nakakaganda kapag naaalagaan ka ng tama. Nako, ganyan din ang epekto ng daddy mo noon sa akin nang mag-girlfriend at boyfriend pa lang kami." Hagik-hik din ng mami ni Leah. Napatitig si Leah sa ina. Taon pa lang ang nakalipas simula nung pumanaw ang kanyang ama. Abogado ang daddy ni Leah, samantalang resto owner naman ang kanyang ina. May sakit kasi itong leukemia at hindi na naagapan hanggang sa tuluyan na itong namaalam sa kanila. Baka sa mukha ni Marisol na mahal nito ang namayapang asawa. Kahit naman noong nabubuhay pa ito noon, alam ni Leah at nakikita niya na mahal ng mga magulang niya ang isa't isa. Ang naging dalangin lang ni Leah noong natutunan niyang magka-crush at makipagrelasyon ay makahanap ng pagmamahal katulad ng pagmamahal na nakikita niya sa mga magulang. Klase ng pagmamahal na malalagay ka talaga sa payapa, seguridad at malayo sa pangangamba. Hanggang sa natagpuan niya na nga si Ethan. Hindi man perpekto ang relasyon nilang dalawa sa mga nagdaang buwan, determinado naman si Leah at Ethan na magpatuloy at magbigay ng iba't ibang payo sa isa't isa para sa ikabubuti ng kanilang relasyon. Yun naman ang importante sa isang relasyon, hindi ba? Kagagraduate pa lang ni Leah sa kolehiyo. Ang kursong kinuha niya ay political science. May balak siyang mag-abuga siya pagkatapos ng isang taong pagpapahinga sa pag-aaral. Dahil hindi rin madali ang susunod na daan na kanyang tatahakin. Lalo na't 4 na taon din ang pag-aabuga siya. 21 anyos na si Leah, samantalang si Ethan 23 anyos naman. Para kay Leah, mas mainam ang makipagrelasyon sa mas matanda sa kanya dahil practical na itong mag-isip at goal-oriented talaga. Graduate ng civil engineering si Ethan at kasalukuyang tumutulong sa construction firm ng pamilya nila habang nagre-review para sa exam. Ang mga pamilya rin nila ay talagang nagkakaisa at nagkakaunawaan. Wala na talagang mahihiling pa si Leah. Pero hindi mapigilang mapaisip ng dalaga. Ito ba talaga ang gusto ng tadhana para sa kanilang dalawa? O kahit sa Diyos? Alam ni Leah na mga bata pa sila at may mga bagay pa na maaaring mangyari na hindi nila namamanduhan o madidiktahan. Pero ayos lang, sa katulad ni Leah at Ethan na talagang may takot at pagmamahal sa Diyos, siguro ay biyaya na ito para sa kanilang dalawa. "Hello babe, nandito na ako sa Betty's Cafe." Malambing na tawag ni Leah. "On the way na ako babe, medyo traffic lang dito sa nadaanan ko." Sagot naman ni Ethan mula sa kabilang linya. Rinig na rinig pa ni Leah ang mga bumubusinang sasakyan sa background. "Sige, ingat," sagot niya rito. "I will, I love you," sabi naman ni Ethan. Kaagad gumuhit ang mga ngiti sa labi ni Leah sa narinig. "I love you too." Pagkababa ng tawag ay napatitig si Leah sa larawan nilang dalawa ni Ethan sa lock screen ng kanyang cellphone. Kuha iyon sa Pransya noong nag-out of the country sila kasama ang kanilang mga pamilya.
Batid ni Leah na parang lahat ng mga bagay na tinatamasa nilang dalawa ngayon ay parang may kapalit. Hindi naman sa negatibong paraan, pero sa tuwing sumasagi sa isip ni Leah ang mga bagay na yon, hindi niya maiwasang malungkot at masaktan. Hinaplos ni Leah ang kahon na ireregalo niya kay Ethan. Maliit na kahong itim lang yon, pero malaki ang ribbon na nilagay niya. Natawa siya nang makitang halos matatabunan na nga ng pulang ribbon ang mismong kahon. Relong Rolex ang inilagay niya roon. Paboritong accessory kasi ni Ethan ay relo, kaya relo ang ibibigay niyang regalo para sa nobyo. Wala pang ilang minuto nang dumating si Ethan. Napakagwapo nito sa suot na itim na polo shirt habang may bitbit na isang bouquet ng white tulips. Marahang kumaway si Leah para makita siya ni Ethan sa table. Nang makita siya, agad ngumiti ang binata sa kanya. "Hello beautiful, sorry kung nalate ako." Bungad sa kanya ni Ethan, sabay halik sa noo ng dalaga. "Ayos lang, maupo ka na," namumulang pisngi na yaya ni Leah. Kaagad namang inilahad ng binata ang bulaklak. Napakaganda at bagay na bagay sa mga bisig niya. Inaamoy niya pa ang mga ito nang marinig ang shutter ng kamera. Nang nilingon niya si Ethan, kinukuhaan pala siya ng picture. "Hoy, pangit ang angle ko doon," kunwaring pagmamaktol ni Leah. "Walang pangit sa'yo babe, ang ganda mo. Bagay na bagay pala sa'yo ang baby blue na kulay." Puno ng pagmamahal na sabi ni Ethan. Ngumuso naman si Leah. "Sus, alam na alam mo talaga kung paano ako bobolahin." Marahang humalakak si Ethan. "Syempre, by the way, happy anniversary to us, my love." Sinserong bati ni Ethan kay Leah. "Happy anniversary to us, love." Sagot naman ng dalaga habang tinititigan ng nobyo na puno ng pagmamahal. Nagulat si Leah nang may inilapag itong box din. Kumalabog ang puso niya nang napatitig sa pulang box. Singsing bang nasa loob nun? Sigaw ng utak ni Leah. Alam niyang mga bata pa sila pero kung yayayain siya ni Ethan na maging fiancé nito, talagang hindi siya magdadalawang isip na oo ang ibibigay niyang sagot. Para sa akin ba to?" Gulantang na tanong ni Leah. "Oo naman mahal, alangan namang sa waitress." Biro pa ng nobyo. Nang binuksan niya ang box ay hindi singsing ang nakita niya, kung hindi maliliit na mga diamante at nakapalibot nito ay ang chain. Isang bracelet pala. Hindi naman siya nadismaya sa nakita, kung hindi nawala lang iyong kaba niya. Masyado lang yata siyang na-carried away na isiping singsing ang laman noon. Wow, ang ganda! Nagkikislapan pa ang mga maliliit na mga diamante na matatamaan ng sinag ng araw galing sa wall glass ng cafe. "Alam kong mahilig ka sa bracelet kaya yan ang binili ko." Nakangiting sabi ni Ethan. "Oh, thank you love." Pasasalamat ni Leah, sabay tayo para mayakap ang binata. "Syempre, may regalo rin ako sa'yo." Excited na sabi ni Leah nang kumalas siya mula sa pagkakayakap nito. Inilahad niya ang box na regalo para kay Ethan. Nang mabuksan iyon ng binata, natigilan ito. "Mahal, ang mahal nito." Nag-aalalang sabi ni Ethan. Ngumiti si Leah sabay iling. Alam niya na magiging ganoon ang reaksyon ni Ethan. Kahit naman kasi mayaman ito at nabibili ang mga gusto sa buhay, hindi ito bumibili ng mga gamit na sa tingin niya ay hindi naman kakailanganin. "Oo, may regalo nga ito." "Pabayaan mo na, hindi rin naman kasi ako nakakapagbigay ng mga regalo kada monthsary natin eh." Lambing na sabi ni Leah. Bumuntong hininga si Ethan at tumayo para mayakap ang dalaga. "Hindi naman kasi mahalaga sa akin yun. Ang mas mahalaga sa akin ay makasama ka lang sa mga panahon na kakailanganin natin ng isa't isa. Importanteng araw man o normal na araw." Ngumuso si Leah sa narinig. Hindi na talaga nakapagtataka na mahal niyang nobyo. Ganito ba namang lalaki ang nakakasama mo sa isang relasyon, wala ka na talagang mahihiling pa. Hinalikan ni Leah sa pisngi ang binata. "Tanggapin mo na lang, please. Talagang pinag-ipunan ko yan eh." "May magagawa pa ba ako? Siyempre, mahal na mahal kita. Pero Leah, last na to, okay? Huwag ka nang mag-abala." Sabi pa ni Ethan. "Opo." Natatawang sambit naman ni Leah. Tinapos nila ang araw na yon na puno ng pagmamahal at panibagong memorya sa kanilang relasyon. Pagkatapos nilang kumain, naglakad-lakad sila sa amusement park habang kumakain ng ice cream.
Nang magsawa sila roon, napagdesisyon na nilang maglaro sa Tom's World kung saan dating spot nila iyon noon nung mga high school pa sila. Bago siya inuwi ni Ethan sa kanila, nag-dinner sila sa isang Japanese restaurant. Kaya pagka-uwi nila sa bahay, hindi lang ang puso niya ang busog na busog, kundi pati na rin ang kanyang tiyan. Suot-suot ni Leah ang bracelet na ibinigay ni Ethan. Saktong-sakto ito sa palapulsuhan niya na para bang kabisadong-kabisado na talaga ni Ethan ang buong pagkatao niya. Kahit yung anklet na bigay ni Ethan noong mag-first monthsary sila, suot-suot niya pa rin. Bago natulog si Leah sa gabing iyon, nagdasal muna siya sa Diyos. Lahat ng mga bagay na kailangan niyang ipagdasal, ipinagdadasal niya. Mula sa kapatawaran, pagpapasalamat at paghingi ng mabuting kalusugan para sa pamilya at mga mahal niya sa buhay. Buwan na ang nakalipas simula nung unang anibersaryo nila ni Ethan nang makatanggap siya ng mensahe galing sa nobyo. Ayon rito, bibisita raw ito sa bahay nila at may sasabihing importante. Wala naman siyang naramdamang mali, lalo na't ugali talaga ni Ethan na kapag may importanteng lakad ito o may gustong sabihin ay gusto niyang personal niyang iaabot. Nasa salas na si Leah habang kaharap ang laptop nito. Kabado siyang nakatitig sa screen at magsasubmit ng online application sa isang law school. Panay rin siya lingon sa cellphone niya para matingnan kung tumatawag na ba si Ethan o hindi naman ay nagte-text. 2 buwan na lang din kasi at pasukan na, kaya kailangan mas maaga siyang mag-submit ng online application. By slot pa naman yon at kailangang makakuha siya kaagad. Huminga ng malalim si Leah at pikit matang isinumite ang application. Sana talaga'y matanggap siya sa nasabing law school dahil pangarap niya talagang makapasok sa university na iyon. Ilang segundo rin ang dumating si Ethan. Gulat siya nang makitang bihis na bihis ito. Tumayo siya para salubungin ng nobyo ng yakap. "Kumusta ang araw mo?" bungad ni Ethan. "Ayos lang, nag-submit ako ng online application sa dream school ko. Kakatapos ko lang," sabi ni Leah, sabay turo sa laptop niyang nakabukas pa rin. Marahang tumango si Ethan. Si tita," tanong nito, sabay libot ng mga mata sa kabuuan ng bahay. Kinuha ni Tita Beng at may pupuntahan raw silang flower shop? Maliit na boses na sagot ni Leah. "May lakad ka ba?" tanong pa ng dalaga. Suot din ng nobyo ang relong ibinigay niya na siyang ikinatuwa ni Leah. Bagay na bagay talaga sa binata ang kulay silver na Rolex at hindi matanggal ang mga mata niya roon. "May flight ako pabalik sa Canada. Mamayang madaling araw," diretsong sabi ni Ethan sa kanya. Natigilan si Leah sa narinig. Hindi naman bago sa dalaga ang mag-abroad si Ethan. Pero ang agarang mangibang bansa ay parang ibang usapan naman yata yon. "It's a volunteering operations where selected construction firms are encouraged to do constructions there." Magaang panimula ng nobyo. "Goal ni Daddy na makilala internationally ang construction firm namin, kaya napagdesisyonan niyang mag-volunteer at isama ang firm sa Canada para magtayo ng mga bahay roon na nasalanta ng tsunami. Hindi lang mga bahay kundi pati na rin ang mga simbahan at mga paaralan. It's a win-win situation. Kahit hindi malaki ang balik, magandang opportunity yun para sa firm." Sinserong sabi ng binata, sabay hawak sa magkabilang kamay ni Leah. Kita sa mga mata ng binata na talagang mahal nito ang ginagawa. Kahit naman hindi pa ito ganap na engineer at magte-take pa lang ito ng exam, ang dedikasyon at determinasyon ay plakadong-plakado sa kilos at mukha nito. Wala namang ibang magagawa si Leah kundi ang suportahan ng nobyo sa anumang gusto nitong gawin sa buhay. Kung sa tingin niya ay saan mas mapapabuti nito ang buhay ay sosuportahan niya. Dahan-dahang tumango si Leah. "Mag-ingat ka ron." "Mag-iingat ako. Pagkabalik ko, sisiguraduhin kong engineer na ako at ikaw. Alam kong magiging mabuti kang abogada." Nakangiting sambit ng binata, sabay halik sa mga labi ni Leah. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Parehong naging abala sa kani-kanilang buhay sina Ethan at Leah. Hindi nga talaga madali ang pag-aaral ng abogasya. Malayo sa iniisip niyang mahirap lang. Minsan, umiiyak si Leah dahil sa stress at paulit-ulit tinatanong ang sarili kung tama pa ba ang daan na kanyang tinatahak. Wala siyang matatakbuhan sa mga oras na gusto niya ng karamay. Simula kasi nung nagka-boyfriend siya, si Ethan lang ang naging best friend niya. May mga kakilala naman siya at kaibigan pero hindi niya masyadong ka-close. Maliban sa mailap siya ay talagang napakamahiyain pa.
Mabuti na lang at matiyaga ang pinsan niyang si Pamela. Kahit kabaliktaran ng ugali niya ay nakakaya pa rin ang pinsan niyang makipagbanding sa kanya. Outgoing kasi si Pamela at maingay, samantalang si Leah naman ay mahinhin at tahimik. "Leah, ayos ka lang ba?" Kunot noong tanong ni Pamela habang titig na titig ito sa kanya. "Umiiyak ka?" Tanong ulit ng pinsan. "Tama pa ba tong paglo-law school ko?" Nanlulumong sagot ni Leah sa pinsan, sabay upo sa sofa habang kandong ang isang tub ng ice cream. Humalakhak si Pamela sabay iling. "Diyos ko, akala ko hiniwalayan ka na ni Ethan. Ang laki na ng eye bags mo." Pagkasabi ni Pamela noon ay agad nanlaki ang mga mata niya. Oo nga pala, hindi niya na-replyan si Ethan. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone sabay scroll. Kaso, 2 hours nang nakalipas simula nung nasinya lang ang message nito. Napalunok siya habang nagre-reply. Talagang nakakabaliw na ang pag-aabuga siya. Dahil sa lungat nga ang mga oras nila, palagi silang magkasalisi ng schedules. Sabi ni Ethan, tutok na tutok sila sa site, lalo na at may target date talaga sila kung kailan matapos ang projects. Kaya minsan lang siya nito makapag-update. Minsan, nagigilty na si Leah dahil may mga araw at oras na nakakalimutan niyang may boyfriend pa pala siyang kailangang kausapin. Kalhating taon ang lumipas. Hindi alam ni Leah kung saan siya hindi naging handa. Sa pag-aabuga siya o sa balitang may iba na raw si Ethan. Nanginginig siya habang nakatitig sa screen ng iPad ni Pamela. "Leah, sorry kung ngayon ko pa talaga naisipang ipakita sa'yo. Hindi ko alam na may finals ka pa." Malungkot na sabi ng pinsan. Umiling si Leah habang hinahayaan niyang magsipatakan ng mga luha sa kanyang mga mata. Basang-basa na rin ang screen ng iPad ng pinsan at kada punas niya, mas nadadagdagan lang ang nginig sa kanyang mga kamay. "Hindi, ayos lang ako," iling ni Leah sabay ang pagpiyok ng boses. Ang nasa screen ay larawan ng isang babaeng Amerikana at ni Ethan. Parang sa isang coffee shop ang mga ito at masayang nag-uusap. "Niloloko niya ba ako?" Bulong ni Leah sa nanginginig na boses. "Leah," tawag ng pinsan. Nag-angat ng tingin si Leah kay Pamela habang nalalabo pa rin ang mga mata dahil sa kanyang mga luha. "Niloloko ba ako ng boyfriend ko, Pamela?" "Leah, malay nating isa lang yan sa mga volunteer dun sa project. Nasa desenteng lugar naman sila at mukhang mabait naman ang babae. Let's give Ethan a chance to explain this. Please, huminahon ka." Pampalubag loob na sabi pa ni Pamela. Kuha raw ang larawan na yon sa may-ari ng shop na pinagkapihan ni Ethan at nung babae. Kaibigan kasi ni Pamela ang may-ari ng shop at nagulat daw ito nung ibang babae ang kasama ni Ethan. Malay natin kung sa ibang lugar sila hindi na magiging disente. Medyo pagalit na sagot ni Leah. Nandun pa rin ang mga luha sa kanyang mga mata nang binalingan niya ng tingin ng pinsan. Natigilan si Pamela sa narinig. Totoo ang sinabi ng dalaga. Maaring disente silang dalawang tingnan sa larawan na yon. Pero, paano yung hindi na nakuhaan ng larawan? "Kaz, kahit na, alam mo namang mahal ka ni Ethan. Malaki ka na rin naman at matalino. Malalaman mo rin kung magsisinungaling sa'yo si Ethan o hindi. 'Di ba?" Kumbinsi pa ni Pamela. "Kumprontahin mo si Ethan tungkol dyan." Kahit pagod na pagod dahil sa ginagawang case studies ay hinihintay pa rin ni Leah na mag-online si Ethan para makapag-Skype sila. Nilalabanan niya pa ang antok, mahintay lang ang binata. Pero magmamadaling araw na nga, wala pa ring online na Ethan. Panibagong luha ang dumaloy sa magkabilang pisngi ni Leah. Ayaw niya mang aminin pero sa tingin niya ay ito na ang kinatatakutan niyang araw. Pinalis ni Leah ang mga luha, sabay lingon sa picture frame kung nasaan silang dalawa ni Ethan. "Kung nangangailangan ka pala ng taong masasandalan mo dyan, sana iniisip mo rin na nangangailangan din ako, pero hindi ako naghanap ng iba. Ang daya mo, ang daya-daya mo." Umiiyak na sabi ni Leah habang nakatitig sa larawan ni Ethan. Iginugol na lang ni Leah ang mga natitirang oras at araw niya sa pag-aaral. Mag-aaral sa umaga at umiiyak sa gabi. Ganyan ang naging takbo sa mga nagdaang buwan ni Leah at sa relasyon nila ni Ethan. Yung sinabi ni Pamela na kumprontahin si Ethan tungkol sa larawang nakita niya, hindi niya magawa, lalo na't nakangiting Ethan ang bubungad sa kanyang screen. Kung titingnan niya kasi ang binata,
Wala siyang nakikitang panluloko rito. Malapit na ring matanggap ni Leah na baka tama nga si Pamela at kasamahan lang yun sa project. Pero iba rin talagang tadhana kung makapaglaro. Akala mo ay nakikipagpatintero ka at ang magiging taya dapat malugmok sa sakit, sa pagsisisi at panghihinayang. Kailangan pang kurutin ng paulit-ulit ni Leah ang sarili para makaramdam siya ng sakit. Pakiramdam niya kasi ay namamanhid ang sarili niya pero tuloy-tuloy sa pagpatak ang mga luha niya galing sa mga mata. Umiling siya at hindi na nakayanan ay napahugulhul na siya. Isang larawan ni Ethan at yung babae na nakuha na nakalalabas pa lang sa coffee shop habang nakahalik ang banyaga kay Ethan. Napapadalas daw ang binata at yung Amerikanang babae kaya hindi nakaligtas sa kaibigan ni Pamela ang mga ito. Leah, nag-aalalang tawag ni Pamela. Bakit? Bakit nagawa niya akong lokohin, Pamela? Hagulhol ni Leah sa pinsan. Niyakap siya ni Pamela. Parang pinagbagsakan siya ng langit sa nakita. At ang puso niya ay parang sinasaksak ng paulit-ulit. Ito na ba ang katapusan? Talaga bang mababaw lang ang pagmamahalan nilang dalawa at kay dali lang nitong palitan at itapon? Nakatulog siya sa kakaiyak at gigising siya para umiyak na naman. Akala ng mami ni Leah ay ang pag-aaral nito ang iniiyak niya. Natatakot siyang mag-share sa mami niya dahil ayaw niyang mapasama si Ethan dito. O talagang may kasalanan din talaga siya. Iniisip ni Leah na marami na rin siyang pagkukulang. Nakakatulugan niya si Ethan o minsan hindi na niya ito makausap dahil sa pagod. Alam niyang ganun din si Ethan pero ang pagkakaiba lang, hindi siya naghanap ng iba kahit gaano man siya kapagod. Anak, kung hindi mo kayang pag-aabuga siya, pwede mo namang itigil. Nag-aalala na ako sa'yo, namamayat ka na't putlang-putla ka na. Nag-aalalang sabi ni Marisol nang bisitahin siya nito sa apartment. Sinulyapan niya si Pamela na tahimik na nanonood sa kanilang dalawa ng mami niya. Sumenyas pa ang pinsan na sabihin sa inang totoong dahilan pero hindi niya magawa. Nakamusta ka na ba ni Ethan? Curious na tanong pa nito. Opo mami. Mahinang sagot ni Leah na ikinabuntong hininga naman ng pinsan niya. Saglit siyang tinitigan ng ina. May namumuo na ring luha sa kanyang mga mata. Hindi na talaga ako natutuwa sa estado mo, Marcelia. You are making yourself sick because of this. Anak, pinaparamdam ko ba sa'yo na hindi sapat ang mga naging achievements mo sa buhay? Kaya pinapatay mo ang sarili mo sa pag-aaral? Naiiyak na tanong nito. Kaagad umiling si Leah. Kahit parang lantang gulay ang katawan niya, pilit niyang inabot ang kamay ng mami niya para mahawakan iyon. Mami, hindi. Gusto ko lang subukang mag-aral ng abogasya. Gustong-gusto kong subukan na pasukin ang mundo ni Daddy. Bulong ni Leah kasabay ng pagpatak ng mga luha niya. Pero sa tingin ko, hindi talaga ako para dito eh. Ang dali kong mapagod, ang dali kong sumuko. Gumagaral-gal ang boses niya. Hindi lang kasi ang pag-aaral ang ibig sabihin ng dalaga roon. Dapat nga, kahit ilang beses akong tustahin ng iba't ibang attorney, hindi ako iiyak at panghihinaan ng loob. Kasi gano'n naman dapat ang nag-aabogada. Malakas dapat ang loob. Kaso na-realize kong hindi pa pala ako ganun kalakas, mommy. Masyado akong malambot para maging isang abogada. Pagtataas at pangalan ako ng boses, naiiyak na ako. Pagpapatuloy ni Leah, sabay ngiti ng malungkot. Sinisikap kong ipagpatuloy ang passion ni Daddy, yung legacy niya, pero hindi ko pala kaya. Sorry, mami. Napalunok si Marisol sa dalaga habang iling ito ng iling. Umiiyak na rin ito. I am proud of you, anak. Proud ako na kaya mo nang magdesisyon at maglibot na walang salita galing sa akin. Basta palagi mong tatandaan na kahit anong gusto mong gawin sa buhay, basta masaya ka lang at malayo sa masama, susuportahan kita. Maliwanag ba yun? Malaanghel na sabi ng mami ni Leah sa bayakap ng mahigpit sa dalaga. Nagising si Leah nang may mag-doorbell sa labas ng pintuan. Sa isiping baka ang pinsan niyang si Pamela ang nasa labas ay napilitan siyang bumangon. Nang mabuksan niyang pinto, isang mailman ang nakatayo roon. Ikaw po ba si Marcelia Tuazon? Tanong ni Manong. Opo, sagot ni Leah. Para po sa inyo, pakipirmahan na lang din po ito. Diyan po sa receive, sabi pa ng mailman. Isang brown envelope ang binigay nito sa kanya. Kumalabog ang puso ng dalaga nang makitang may selyo ito na galing sa Canada. Napalunok si Leah at dahan-dahang isinarang pintuan habang hindi nilulubayan ng kanyang mga mata ang brown envelope na hawak.
Kagat-labing bubuksan sana ni Leah ang envelope. Kaso, sa isiping maaaring mga larawan na naman yun nakuha ng babaeng banyaga at ni Ethan, isinawalang bahala na lang niya. Baka mamaya ay wedding invitation pa yon. Diyos ko, baka mabaliw siya ng tuluyan. Mga buwan din ang nakalipas nang tuluyan silang nawalan ng koneksyon ni Ethan. Hanggang ngayon, sumasakit pa rin ang puso ng dalaga at hindi pa rin makapaniwala na nawala na parang bula sa kanya si Ethan. Wala siyang mapagtanungan dahil kahit ang mga magulang ni Ethan, hindi pa rin daw nauuwi sa Pilipinas. Nang magtanong din ng mami ni Leah kung anong nangyari sa kanila ni Ethan, sinabi na lang din niya na baka hindi talaga sila ang para sa isa't isa. Ayos lang yan anak. Alam mo, hindi rin ako ang first love ng daddy mo. Nakangiting sabi ni Marisol. Nakaupo sila sa garden area nila. Nilalanghap ang sariwang hangin at mababangong paligid dulot ng pananim na bulaklak ng kanyang ina. Gulat na nilingon ni Leah si Marisol. Talaga? Ano palang nangyari sa first love ni daddy? Nagkibit balikat ito. Hindi ko alam eh. Ang sabi ng daddy mo, nagising na lang daw ang babae na may iba ng mahal. Wala namang magawa ang daddy mo. Alangan naman daw na magpumilit siya eh, hindi naman daw ganun ang pagmamahal. Napakurap-kurap si Leah sa sinabi nito. May ganoon pala talaga. Posible pala yon? Ganon din bang nangyari kay Ethan? Nagising na lang siyang may mahal na siyang iba? Biglang may kung anong bumukol sa lalamunan ni Leah. Gusto na naman niyang umiyak, kaso ang ganda-ganda ng panahon para magdrama na naman siya. Nakita mo na ba siya, Mommy? Halos pabulong na tanong ni Leah. Oo, kaso sa picture lang. Sa yearbook nila, kaso mga bata pa lang sila noon kaya kung sakaling makita ko siya sa personal. Sagot naman ni Marisol. Walang bahid ng selos o pait ng ikinuwento ng mami niya ang tungkol sa babaeng naging first love raw kuno ng daddy niya. Parang mabuting babae siguro ang naging first love nito at may maganda silang naging pag-uusap bago nagkahiwalay. Sa gitna ng pagluluksa ni Leah dahil sa paghihiwalay nila ni Ethan, patuloy niyang hinahanap ang kahulugan at kaligayahan sa kanyang buhay. Ang sakit na dulot ng paghihiwalay na hindi niya lubos na nauunawaan ng dahilan, nagdulot ng malalim na kalungkutan sa kanyang puso. Ang bawat pagtulog ay sinasamahan ng sakit na paulit-ulit na gumigising sa kanya. Taon na rin ang nakalipas kaya kailangan niya na lang maging malaya. Upang maibsan ang kalungkutan, inalok si Leah ng kanyang pinsan na si Pamela na sumali sa isang organisasyon na naglilingkod sa mga batang naulila. Agad na pumayag si Leah na umaasang ang pakikisalamuha sa mga batang ito at ang pagtulong sa kanila ay magbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Nalaman niya ng organisasyong ito ay may malaking koneksyon sa isang simbahan sa Kapatagan. Sa loob ng ilang buwan na pakikipag-ugnayan niya sa mga batang ulila at sa mga taong bahagi ng simbahan, unti-unti niyang natuklasan ang kanyang pagmamahal at pagkakaisa sa kanila. At ang karanasang ito ang nagpukaw sa kanyang pagnanais na maging isang madre. Napagtanto rin ni Leah na ang simbahan na yon ay hindi lamang isang lugar ng pananampalataya at paglilingkod, kundi isang tahanan na puno ng pagmamahal at pagtanggap. At sa bawat pagdalo niya sa mga pagtitipon at pag-aaral ng mga salita ng Diyos, nadama niya ang kanyang sariling paglago at pagbabago, hindi lang dahil sa gusto niyang makawala sa sakit dulot ng paghihiwalay nila ni Ethan. Sigurado ka ba anak? Gulat na tanong ni Mirasol. Magaang ngumiti si Leah sa ina. Opo, Mami. Sigurado po akong papasok ako sa kumbento. Sa bawat pag-alalay ni Leah sa kanyang sarili sa simbahan, unti-unti niyang natagpuan ang kanyang tunay na pagkakasunduan sa mga batang ulila at sa mga taong nasa paligid niya. Hindi lamang bilang isang staff sa isang orphanage o isang kasapi ng organisasyon, kundi bilang isang madre na handang maglingkod at magmahal sa iba. Ang paghahanap ni Leah ng kahulugan sa kanyang buhay at ang pagtanggap sa kanyang pagiging madre ay nagdulot ng bagong sigla at layunin sa kanyang puso. Kahit may bago na siyang kagustuhan, hindi niya pa rin matanggal sa puso niya si Ethan dahil malaking bahagi rin sa buhay niya ang naging pagsasama nilang dalawa. Kahit may bago na siyang kagustuhan sa puso, hindi niya pa rin matanggal si Ethan dahil malaking bahagi rin sa buhay niya ang naging pagsasama nilang dalawa. Hindi naman sa tutol ako sa desisyon mong ito anak, pero hindi mo ba gustong buksan ulit ang puso mo para sa panibagong pag-ibig? Malumanay na tanong ng mami ni Leah.
Nakangiti niyang tiningnan ng ina, sabay kuha sa magkabilang mga kamay nito. Mommy, ang bagong pag-ibig na nais kong ibigay ay gusto ko para sa kanya. Panimula ni Leah, sabay tingin sa itaas ng bahagya. Talagang magkaiba kami ni Daddy, ano? Kung siya, kaya niyang magmahal ulit ng hindi ang nauna. Ako hindi. Daddy is very brave and a great lover and a risker. Nasa isip kasi ni Daddy na makakahanap pa siya ng masigit pa sa first love niya. Kaya nga, nagkita at nagkakilala kayo, Mommy, di ba? Marahang tawa ni Leah, sabay pisil sa mga kamay ni Marisol. Inipit ni Marisol ang mga labi para pigilan ang pag-iyak dahil sa sinabi ng anak. Nagpakawala siya ng mga luha na kaagading pinunasan ni Leah. Mami, hindi naman sa gusto ko ng magmadre wala na akong kakayahang magmahal. Biro ni Leah na ikinatawa naman ni Mirasol. Hindi ko nga lang ho kayo mabibigyan ng apo. Si Pamela na lang siguro ang papaanakin namin ni Beng ng marami. Baling ni Leah sa pinsang si Pamela, nakakalabas palang galing sa kusina habang may kagat-kagat na pizza. Nagtawanan silang tatlo nang mabulunan si Pamela. Tita, grabe naman sa marami. Wala pa nga akong boyfriend. Natatawang sagot naman ito. Pero sa totoo lang, sa isip-isip ni Leah at sa kasulok-sulukan ng puso niya, wala na siyang ibang tao na pwede niyang makasama sa panghabang buhay. Kung hindi rin lang naman daw si Ethan, wag na lang. Makalipas ang 15 taon. Mr. Leah, ang ganda-ganda mo po talaga. Tingala ng batang babae na nagngangalang Cheska. Tulak-tulak ito ni Leah habang nakasakay sa wheelchair. Simula kasi nung ipinanganak ito, hindi na nakakapaglakad. Kasalukuyang pinapaarawan ito ni Leah sa hardin ng Heart Orphanage. Naging mas malapit sila sa isa't isa simula nung unang pasok pa lang ni Leah sa kumbento. Kahit kasi hindi na ito nakakapaglakad, hindi naging hadlang ang pagkabibo nitong bata. Talaga? Nakangiting sagot ni Leah at tumigil sila sa isang bench para roon siya umupo. Opo, hindi nga halata na 36 years old na po kayo. Hagik-hik ng bata na ikinatawa naman ni Leah. Ganito talaga kapag kumakain ng gulay. Nako, balita ni Letlet sa akin, hindi ka raw kumakain ng gulay. Taas kilay na sinabi ni Leah at kunwaring nagsusungit. Si Letlet ay personal na tagapangalaga ni Cheska na isa sa mga staff ng Heart Orphanage. Kinunot ng bata ang noo sabay baling sa naghilerang mga puno ng akasya. Kumakain kaya, ampalaya, sitaw, okra at talong lang naman ang hindi eh. Nguso ng batang si Cheska. Marahang tumawa si Leah. Ang masusustansyang gulay pa talagang napili mong hindi kainin. Tingnan mo ako, mas healthy at younger look kahit lagpas kalendaryo ng edad ko, hindi ba? Umiling ang batang si Cheska bilang hindi pagsang-ayon sa sinabi ni Leah. Hindi, natural na talaga yung ganda mo, Sister Leah. Giit pa nito. Sabay nagtawanan ng dalagat ang bata dahil sa kakulitan nito. Nang sinundunan ni Letlet si Cheska dahil oras na raw ng pagpapainom ng gamot, napagdesisyon na nilang bumalik na sa loob ng Heart Orphanage. Naghahanda ang ampunan para sa nalalapit na event kung saan dadalo ang mga madre at mga pari mula sa ibang bansa. Ang buong lugar ay abala sa paghahanda para sa pagdating ng mga bisita. Abalang-abala rin ng mga bata na nagpapakita ng kanilang talento at nagre-rehearse para sa kanilang mga performances. Masayang pinapanood ni Leah ang kaguluhan sa paligid. Mula sa mga dekorasyon ng mga balloon at ribbon sa entablado hanggang sa mga makukulay na suot ng mga bata, lahat ay pinaghahandaan ng maayos. Isang staff ng bahay ampunan ang nakipag-usap kay Leah at sinabing siya ang isa sa sasalubong sa mga bisita sa labas ng bahay ampunan. Tumango si Leah at ngumiti. Handang harapin ang mga bisita at ipakita ang mainit na pagtanggap ng Heart Orphanage. Habang naghihintay si Leah sa pagdating ng mga ito, iginala niya ang tingin sa paligid. Talagang pinaghahandaan ng event na ito. Mga minuto ang nakalipas, isa-isang nagsidatingan ang mga magagarang SUV. Kaagad na umayo si Leah at ngumiti. Good morning! Welcome to Heart Orphanage! Masayang bati ni Father Ray sa mga bisita. Ang pari na kasama niya sa pagtanggap sa mga ito. Ang mga ngiti ni Leah ay unti-unting nawala nang mapako ang kanyang mata sa isang pari na kabababa lang mula sa isang SUV. Napalunok ang dalaga at napako sa kinatatayuan nito. Namamalik mata ba ako? Mahinang bulong niya sa sarili. Hindi siya makapaniwala na ang nakikita niya ay si Ethan, ang kanyang dating kasintahan. Tumigil ang kanyang puso at napuno siya ng kaba.
Hindi niya alam kung papaano siya magre-react sa pagkakataong ito. Abot hanggang leeg ang kaba niya habang isa-isang nagsisilaglagan ang kanyang mga luha. Diyos ko, nanginginig na bulong ni Leah sa Panginoon, humihingi ng lakas at gabay. Ang damdamin niya ay naglalaban sa kanyang puso. Hindi niya alam kung papaano niya haharapin ang sitwasyon na ito. Ngunit umaasa siya na ang Diyos ay magbibigay ng liwanag at kapayapaan sa kanyang kalooban. CR muna ako, Sister Pen, baling ni Leah sa katabing madre. Dali-daling naglakad si Leah patungong comfort room. Naghilamos siya sa gripo at tiningnan ang sarili sa refleksyon ng salamin. Namumutla ang dalaga at hindi pa rin humuhupa ang kabang nararamdaman. Tama ba talagang nakita niya? Naging isang pari si Ethan? Ikiniling niya ang ulo. Parang mawawala na sa sarili ang dalaga. Parang mawawala na sa sarili ang madre dahil sa isiping naging isang ganap na pari nga ang dating kasintahan. Iba ang inaasahan ni Leah. Akala niya ay naging isang engineer na ito at may sariling pamilya na sa Canada. Hindi niya lubos akalain na magiging isang pari ito at talagang pinagtagpo pa talaga sila. Nang unti-unting kumalma si Leah, lumabas na siya ng comfort room. Inayos niya ang sarili at naghanda dahil wala na siyang kawala sa mga oras na yon. Tadhana na talagang may sabi at may gawa na pagtatagpuin ang kanilang mga landas sa ayaw at sa gusto niya. Pisil-pisil ni Leah ang mga daliri habang naglalakad siya pabalik sa loob. Hindi pa siya nakakapasok nang may batang tumawag sa kanya. "Sister Leah, hinahanap ka po sa loob," sabi ng bata. "Oo nga eh, tara na sa loob," anyaya niya rito. Bago pa man makahakbang si Leah, may baritonong boses ang nagsalita galing sa kanyang likuran. Nanlamig si Leah at ang kabang nadarama niya kanina mas trumiple pa. Napalunok ang dalaga at hindi alam kung anong gagawin. Ang boses ng lalaking tumawag sa kanya, ganun pa rin at wala halos pinagbago. Mas lumalim lang ito pero ganun pa rin ang dulot nito sa kanya. Boses na kay tagal na niyang gustong marinig. Boses na kahit ilang taon na niyang hindi narinig, alam niya kung sino ang may-ari. Sinayaw ng hangin ang suot ni Leah na kulay baby blue na abito pagkaharap niya sa lalaki. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay iisa lang ang kanilang reaksyon. Gulat na gulat. "Leah, ikaw ba talaga yan?" Namamanghang sabi ng binata habang titig na titig sa kanya. Nagulantang ito nang makita si Leah. Ang inakala kasi nito na sa muli nilang pagkikita ay isa na itong abogada, tulad ng sinabi nito noon na magkasintahan pa sila. Ganon din naman si Leah. Hindi niya inaakalang magiging isang ganap na pari si Ethan. Bagay na bagay pa nga sa kanya ang suot nitong sutana at ang kagwapuhan nito ay hindi nababawasan. Parang mas gumwapo pa nga ito. Natatanging sagot ng dalaga sabay tango. Parang may bumukol kasi sa lalamunan niya at hindi siya makapagsalita. Hindi siya galit. Wala siyang nararamdamang pait, poot at galit sa kanyang puso. Pero nasasaktan siya. Nasasaktan siya sa isiping naging masama ang tingin ni Leah sa binata sa mga nagdaang taon. Talagang pag-iisipan niya ito ng masama noon, lalo na't may mga larawan siyang nakikita tapos hindi na siya nito kinakausap. "Akala ko isa ka ng engineer." Sa wakas na sinabi ni Leah nang tuluyan niya nang mahanap ang kanyang boses. Umiling si Ethan at hindi pa rin makapaniwala sa naging sitwasyon nilang dalawa. May namumuo na ring luha sa mga mata ng binata at hindi rin alam ang sasabihin. Gulat na gulat ako. Hindi ko to inaasahan." Tumawa ng bahagya si Leah pero sa kabila noon ay namumuo na rin ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko talaga to inaasahan." "Kumusta ka?" tanong ni Ethan. Kaagad pinalis ni Leah ang luhang lumanda sa pisngi niya. "Muntik na akong mabaliw noon, Ethan. Nangangapa ako ng sagot kung bakit bigla tayong naging malabo. Ang saya-saya naman natin eh. Wala namang naging problema, di ba? Ang ayos ng usapan natin bago ka umalis. Kaya umasa ako noon na babalik ka sa akin. Babalik ka para ipagpatuloy ang mga naging plano natin." Hikbi ng dalaga. "Ang hirap para sa akin na isipin ka ng mabuti kahit may pakiramdam akong pinaglalaruan na ako ng panahon na pinaglalaruan mo na ako." Mapait na pagpapatuloy pa nito. Sunod-sunod naman na iling ni Ethan at hinayaan na rin ang sariling mga luha na kumawala sa kanyang mga mata. "Leah, hindi.
Alo ng binata. Halos mabaliw na ako nun sa pag-aaral ng abogasya. Pero hindi ko kaya eh. Hindi pa pala talaga para sa akin yon. Pero alam mo, naging matatag pa rin ako kahit hirap na ako nun. Kasi alam kong naniniwala ka sa akin. Alam kong nandyan ka para sa akin. Nanginginig na pagpapatuloy ni Leah. Iniwas niya ang tingin para iwasang mapahagulhol. Umiiyak na rin kasi si Ethan sa harapan niya ngayon. Siguro, hindi pa naging sapat ang sakit na nararamdaman at pait na tinatamasa niya noon dahil hindi naman sila nagkausap ni Ethan sa mga nagdaang mga taon. Kailangan nilang mailabas ang mga hinanakit na namumugad sa kanilang mga puso para tuluyan ng maghilom ang kani-kanilang mga damdamin. Alam mo bang feeling na mababaliw na ako sa pag-aaral tapos makikita kitang may babaeng nilalabas at dinidate sa coffee shop? Alam mo bang feeling na halos mabaliw ako kakaisip kung kasamahan mo lang ba siya sa project o kabit? Kung niloko mo ba ako o hindi? Pabulong na sunod-sunod na sinabi ni Leah sabay titig sa mga mata ni Ethan. Leah, hindi. Hindi kita niloloko. Tama, kasama ko siya sa project at totoong gusto niya ako. Pero nilinaw ko sa kanya na may girlfriend ako at kaibigan lang ang maibibigay ko sa kanya. Mahinahong paliwanag ng binata. Pero, naghalikan kayo. Sumbat ni Leah na parang nagsibalikan ang sakit na nararamdaman niya noon. Hinalikan niya ako. Gulat na gulat ako nung ginawa niya yun. Hindi na rin ako lumabas kasama niya simula noon dahil I feel disrespected. Hindi siya nakakaintindi na may girlfriend ako. Pero hindi magbabago na nagsinungaling ka pa rin sa akin. Hindi na napigilang bulalas ni Leah. Ginawa mo pa rin akong tanga, Ethan. Pinagmukha mo akong mangmang. Kung sana sinabi mo sa akin ng diretso na ito palang plano mo, sana maaga akong nakawala sa sakit. Maiintindihan naman kita eh. Makakaintindi ako. Nanghihinang bulong ni Leah. Leah, naging handa akong magseminaryo. Pero ang hindi ako naging handa ay kung papaano ko ito sasabihin sa'yo. Ipinaubaya ko na lang sa Panginoon ang lahat at ipinapanalangin na tulungan akong ipaintindi sa'yo ang gusto kong mangyari. Leah, alam kong nasaktan kita. Lambing na tawag sa kanya ni Ethan sabay hawak sa magkabilang kamay ng dalaga. Nasaktan kita, kaya nga sinabi ko sa Diyos noon pa na sana tulungan niya akong pahilumin ang puso mo kahit pansamantala habang nasa loob pa ako ng seminaryo. Alam ko kasing hindi ka pa talaga maghihilom hanggat hindi tayo personal na nag-uusap. Pinapangako ko na haharapin kita pagkatapos. Kaya ang ginawa ko noon ay ang padalhan ka ng sulat dahil naduduwag akong sabihin sa'yo. Sabi ng binata na ikinakunot ng noon ni Leah. Anong sulat? Gulong tanong nito. Pinadalhan kita ng sulat bago ako tuluyang pumasok sa seminaryo, Leah. Pagpapaalala ng binata sa kanya. Napakurap-kurap si Leah at pilit inaalala ang lahat. Wala siyang naaalala na may dumating na sulat maliban sa isang brown envelope na natanggap niya galing sa Canada. Naaalala niya hanggang ngayon, hindi niya pa rin ito binubuksan at walang ideya kung anong laman noon. Natapos ang nasabing event na parang walang nangyari. Hanggang 3 araw ang event, kaya may 2 araw pa sila Ethan sa Heart Orphanage. Tulala si Leah habang nakasakay sa taxi papauwi. Nakatingin siya sa labas ng bintana at tinitingnan ang mga building na nawawala sa kanyang paningin sa loob ng biyahe. Ano? Nagpari pala si Ethan? Hindi makapaniwalang bulalas ni Pamela habang pinapakain ng hapunan ang 7 taong gulang na anak. Nilingon ni Leah ang brown envelope na dinala niya sa kusina at inilapag sa dining. Hindi na siya nahirapang hanapin ang brown envelope kanina dahil maingat niya itong itinago kasama ang iilang importante niyang gamit. Grabe, hindi ako makapaniwala. Tapos ikaw, ay grabe talaga. Komento pa ulit ni Pamela. Mapaglaro talagang tadhana, ano? Nagpakawala ng mahinang tawa si Leah at hindi na sinagot ang pinsan. Dinampot niya ang brown envelope at lumabas para magtungo sa garden ng bahay nila. Nagkikislapan ang mga bituin sa langit at ang buwan ay kay gandang nagbibigay ng ilaw. Para bang binibigyan ito ng liwanag ang dalaga para mabasa niyang maigi ang nakapaloob sa envelope na hawak. Ipit labing binuksan ni Leah ang brown envelope. Makinis at mabangong kulay gatas na papel ang pinagsulatan roon ng liham. Hindi napigilan ni Leah ang maging emosyonal nang makitang sulat kamay ni Ethan sa sulat na iyon. Sandali niya pa yung inamoy, sabay haplos ng pangalan ng dating kasintahan. Mahal kong Leah, kumusta ka na?
Sana nasa maayos kang kalagayan ngayon. Alam kong nakapasok ka sa Dream University mong law school, kaya pagbutihin mo, okay? Unang basa pa nga lang ni Leah ay nagsilaglagan ng kanyang mga luha. Nanginginig ang kanyang labi at ipinagpatuloy ng pagbabasa. Isinusulat ko ang liham na ito na puno ng mga saloobin at pagmamahal. Lagi mo sanang tatandaan na napakaswerte ko na ikaw ang unang babaeng nakilala at minahal ko. Pero sa bawat sandaling kasama kita, napagtanto ko na mahal kita, ngunit mayroong isang pangarap na sumisigaw sa aking puso na hindi ko maipagwalang bahala. Ngumiti si Leah at hinayaan ang mga luhang magsipatakan sa bitbit niyang sulat. Naglakad-lakad siya at umupo sa Bermuda glass para doon ipagpatuloy ang pagbabasa. Sa bawat araw na lumilipas, mas nabibigyan ko ng pansin ang aking paglilingkod sa simbahan. Naramdaman ko ang tawag ng Diyos na maging isang tagapaglingkod. Leah, napagtanto ko na gusto kong maging isang pari na maghahatid ng kanyang salita at pagmamahal sa mga tao. Ang puso ko ay humaharap sa isang landas na hindi ko maikakaila. Ngunit sa kabila ng tawag na ito, hindi ko may pagkakailang pagmamahal ko sa iyo. Alam yun ng Panginoon, kabisado niya ako at ang pagmamahal ko sa iyo, ang mga plano nating magkasama bilang isang pamilya, ang pangarap na maging isang inhinyero ay patuloy na umaalab sa aking puso. Subalit ang aking pag-asikaso sa simbahan ay tila nagdulot ng pagkalito at pagkawala ng oras para sa ating dalawa. Saglit huminga si Leah at tumingin sa kalangitan para maproseso ang mga nababasa. Tunay na anak ng Diyos ang lalaking minamahal niya at hindi niya maiwasang magalit sa sarili. Kung sana hindi niya pinairal ang galit at sakit noon, sana nabasa niya ang sulat na ito. Noon pa sana siya naging malaya sa sakit at lungkot. Kagat-labing yumuko si Leah para ipagpatuloy ang binabasa nito. Nais kong sabihin sa iyo ang mga saloobin at ang mga plano ko kahit sa tawag. Ngunit naduduwag ako. Hindi ko kayang sabihin ito sa harap mo. Kaya't sa pamamagitan ng sulat na ito, nais kong maipahayag sa iyo ang aking tunay na intensyon at nararamdaman. Mahal ko, ang pagnanais kong maging isang pari ay hindi nangangahulugang hindi kita mahal o hindi kita pinahahalagahan. Ito ay isang tawag na hindi ko matitiis na hindi tuparin. Ngunit alam kong hindi ito madaling tanggapin. Nais kong mangako sa iyo na kahit sa aking paglilingkod sa Diyos, mananatili kang espesyal sa aking puso. Ang mga pangarap nating magkasama ay hindi mawawala. Mahal ko, hinihiling ko ang iyong pangunawa at suporta sa aking paglalakbay tungo sa pagiging isang tagapaglingkod ng Diyos. Naway matagpuan mo rin ang sarili mong landas ng pagmamahal at kaligayahan. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap natin, ngunit naniniwala ako na ang ating pag-ibig at pagkakaisa ay magiging gabay at lakas sa atin habang naglalakbay tayo sa mga landas ng ating mga pangarap. Mahal kita at lagi kang mananatili sa aking puso. Naway matagpuan mo ang tunay na kaligayahan na hinahanap mo. Hinihiling ko ang pinakamabuting kapalaran para sa iyo. Laging magdarasal para sa iyo, Ethan. Nang matapos basahin ni Leah ang sulat ay tuluyan na siyang napahagulhol. Niyakap niyang sulat at pikit matang nagdalangin sa Diyos. Wala siyang pinagsisisihan sa naging desisyon niyang maging madre dahil katulad ni Ethan, kagustuhan niya rin ito. Tunay ngang nagbukas siya ng panibagong pag-ibig pero para na ito sa Panginoon at sa mga batang ulila. Ito na ang huling araw ng pagdiriwang sa Heart Orphanage at magpapaalam ng mga bisita kasama na si Ethan. Masayang nagpapaalam ang mga bata at ang mga staff ng ampunan. Nagpapahayag ng kanilang pasasalamat sa pagdalo at suporta ng mga bisita. Si Leah ay nagtulak ng wheelchair ni Cheska at nag-alalay sa mga bisita papunta sa labas. Nang biglang lumapit si Ethan, nagulat si Leah. Hindi niya alam kung papaano siya magre-react sa pagkakataong ito. Ngunit nanatili siyang mahinahon. Alam niya na nagbago ng lahat sa kanila. Tuwang-tuwa ako na nakita kang nasa mabuting kalagayan. Pero, Leah, dahil ba sa akin kaya ka nandito? Tanong ni Ethan na puno ng pag-aalala. Agad umiling si Leah at ngumiti ng bahagya. Hinaplos niya ang buhok ni Cheska na nagtataka sa nangyayari. Hindi, Ethan, nandito ako dahil ito ang uri ng buhay na gusto ko. Hindi ko nakikita ang sarili ko na may kasamang iba, kundi gusto kong maglingkod sa simbahan, sa Diyos. Sagot ni Leah na puno ng pagmamahal. Tumutugon ang ngiti sa mga labi ni Ethan sa narinig. Natutuwa ako para sa iyo, Leah. Totoo nga na ang Diyos ay mabuti.
Nagtagal silang nagtitigan bago nagpaalam ng tuluyan si Ethan. Cheska, magpaalam ka na kay Father Ethan, sabi ni Leah sabay yakap kay Cheska. Paalam po Father Ethan, mag-iingat po kayo sa inyong paglalakbay. Masayang kumaway si Cheska. Kumaway rin pabalik si Ethan bago humarap muli kay Leah. Ngumiti ang dalaga at kumaway rin pabalik. Ang kwento ng paghihiwalay ni Leah at Ethan at ang paghahanap ni Leah ng kahulugan at kaligayahan sa buhay ay nagdulot ng maraming refleksyon sa kanyang pagkatao. Sa bawat pangyayari, natutunan niya ang ilang mahalagang aral na nagbago sa kanyang pananaw at pag-unawa sa sarili at sa mundo. Ang paghihiwalay ay isang masakit na proseso na pinagdaanan ni Leah. Ito ay nagdulot ng kalungkutan, pagdududa at pagkabigo. Ngunit sa gitna ng paghihirap, natutunan niya na hindi lahat ng bagay ay magiging permanente sa buhay. May mga pagkakataon na kailangan nating bitawan ang mga bagay na hindi na tayo napapasaya o hindi natugma sa ating mga pangarap at layunin. Ang paglilingkod sa Heart Orphanage ay nagdulot ng bagong kahulugan sa buhay ni Leah. Sa pakikipag-ugnayan sa mga batang ulila at sa mga taong bahagi ng simbahan, natagpuan niya ang kaligayahan sa pamamagitan ng pagtulong at pagmamahal sa iba. Natutunan niya na ang paglilingkod sa iba ay nagbibigay ng tunay na kaligayahan at kahulugan sa buhay. Sa huli, ang kwento ni Leah ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtanggap sa mga pagbabago at pagharap sa mga hamon ng buhay. Ito ay isang paalala na ang mga pagsubok ay maaaring maging daan tungo sa paglago at pagbabago. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa sarili, pagmamahal sa kapwa at pananampalataya sa Diyos, natututuhan natin na buhayin ang bawat sandali at hanapin ang tunay na kaligayahan na hinahanap natin. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.